Dear Kuya Allen, ako si Ron, 25 years old. 5'5" ang taas, tama lang ang pangangatawan, maputi. Di masasabing gwapo ako pero may dating din naman. Nagsimula ang kwento ko sa bahay ng tropa ko na si Ray. Ako ay isang bay. Di halata. Lalaking lalaki pa rin ang dating ko. May anak na pero hiwalay ako sa dati kong kinakasama. Dalawang araw bago ang birthday ng tropa ko, pinapunta niya ako ng maaga, gawa ng nagpapatulong siya na mag-decorate at magluto ng mga handa niya. 3 PM na ako nakarating kina Ray. Pagdating ko doon, naabutan ko ang 4 na binata. Isa lang ang pumukaw ng atensyon ko. Yun ay si Louie. Si Louie ay kay Manggi. Nasa edad na 23. Batak na batak ang katawan dahil siguro sa paglalaro niya ng basketball. Ilang araw ako doon natulog. At araw-araw ko ding nakikita si Louie kasama ng mga barkada niya. Doon kasi sila lagi nakatambay sa bahay nila Ray. Pre, gising ka na pala. Samahan mo ako mamaya sa palengke. Mamimili na ako ng panghanda bukas. Ang sabi ni Ray. Habang kumakain kami ni Ray, pumasok na ang mga barkada niya kasama si Louie. Inalok ko silang kumain. At isa-isa silang pinakilala sa akin ni Ray. At nalaman ko na pinsan pala niya si Louie. Ang ganda ng mga ngiti ni Louie. Kundi lang ako mahalata, gusto ko siyang titigan hanggang matunaw siya. Magpinsan nga talaga sila ni Ray. Pareho silang may itsura. Pero sa akin, mas pogi si Louie. Buti pre, nakatulog ka ng maayos. Malikot matulog yan si Insan. Ang sabi ni Louie sabay tawa. Oo nga eh. Ang bigat nga ng binti niya, nakandantay sa akin kagabi. Tapos nakayapos pa talaga. Ang sabi ko naman, uy grabe ka pre, nakayapos ba talaga? Ang sabi ni Ray. Si Ray ay straight. Basketball player siya. Kaidaran ko lang siya at sila na lang ng lola niya ang nakatira sa bahay nila. Yung lola niya ay laging tao sa tindahan nila. Kaya di siya matulungan sa handa niya. Pero sa nangyari kagabi sa pagyakap sa akin ni Ray, ay di ko mapigilan ng sarili kong hawakan siya. Sa sandaling yon, tinanggal ko ang pagkayakap at pagdantay sa akin ni Ray. At mahimbing pa rin siyang natutulog. Dahil patay ang ilaw, at tanging liwanag lang ang nanggagaling sa labas ng bintana, kaya naaninag ko pa rin ang paligid at si Ray. Kaya di ko napigilan ang sarili ko. Bigla akong tinigil ang ginagawa ko noon dahil sumagi sa isip ko na mali yun. Ayaw kong magkasira kami ni Ray dahil matagal na kami magkatrabaho at magtropa. Magkapatid na ang turingan naming dalawa. Bumalik na ulit ako sa pagkahiga at natulog na. Kinabukasan, pre, maliligo lang ako at pupunta na tayo ng palengke. Maligo ka na din pagkatapos ko, ang sabi ni Ray. Habang hinahanda ko ang aking susuotin, pumasok si Ray sa kwarto na nakatwalya. Bigla akong napatitig sa kanya at tumiral na naman ang aking imahinasyon. Pre, maligo ka na, tapos na ako, ang sabi ni Ray. Pre, paano ako maliligo? Wala akong tuwalya, ang sabi ko naman. O itong tuwalya ko. Lumakad ka na dun sa banyo at iaabot ko na lang sa'yo pag nakabihis na ako, ang sabi naman ni Ray. Habang papunta na ako ng banyo, iniisip ko na kung nahalata ba ako ni Ray na nakatitig sa kanya.
Maya-maya pa ay kumatok na si Ray at hinabot na ang tuwalya. Pre, bilisan mo. Baka abutin tayo ng tanghali. Mainit pa naman ngayon. Ang sabi ni Ray. Natapos na kami sa pamamalengke at parehas kaming pagod sa kakalakad. Nung nakauwi na kami ay naabutan ulit namin na nandun ang mga barkada ni Ray, pati si Louie. Pag nakikita ko si Louie, talagang halos ayoko nang ibaling ang tingin ko sa iba. Pero di ko pwede gawin yon, baka mahalata niya ako. Ano pre, ayos ka lang? Mukhang pinagod ka ni Insan ah. Sabi ko kasi isasama niya ako ayaw naman niya. Ang sabi ni Louie. Pare, kaya di ko sinama yan. Di tayo makakapamalengke ng maayos. At kung ano-ano ang pinabibili niyan. Tsaka manchichiks lang yan. Ang sabi ni Ray. Tawanan kaming lahat. Ang saya pala kasama ng mga barkada ni Ray. Nagyaya si Ray na mag-inom daw kami ng mga barkada niya. Sumang-ayon naman kaming lahat. At doon ko nakilala at nakausap ng maayos si Louie. Siya pala ay graduating na ng college. At kakabreak lang niya sa jowa niya, 2 months ago pa lang. Hanggang sa natapos na kami. Nakatulog agad ako dahil siguro sa kalasingan ko. Madaling araw na maalimpungatan ako ng nakadantay na naman sa akin si Ray. Dahil din siguro sa nakainom ako, napatingin ako sa mukha ni Ray. Di ko mapigilan ng sarili ko na wala na sa isip ko kung ano ang mangyayari. At wala na din sa isip ko na tropa ko si Ray. Habang napansin ko na parang lumaban din siya ng halik. Doon ko nalaman na gising din siya. Nagulat ako na may konting hiya. Bakit pre? Bakit ka tumigil? Ang sabi ni Ray. Pasensya na pre. Nadala lang ako na siguro dahil sa nakainom ako. Ang sabi ko, nakainom ka? Pero kagabi may ininom ka din ba? Wala naman, di ba? Ang sabi pa niya. Doon nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Ray. Alam niya yung ginawa ko kagabi. Di ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Nang bigla niyang kinuha ang kamay ko at ipinatong sa... Sige lang pre, ayos lang yan. Alam ko naman yung ginawa mo kagabi. Ang sabi ni Ray. Di ka ba magagalit sa akin? Pare kita. Tropa ang turingan nating dalawa. Kaya pinigilan ko kaagad ang sarili ko. Ayaw ko kasing masira tayong dalawa pre. Ang sabi ko. Kaya pala tinigil mo kaagad. Kala ko nga itutuloy mo. Ang sabi ni Ray. Sabay naghali noon ng oras na yon. Kung anong trip ko, trip din pala ni Ray. Hanggang sa natapos na kami. Matulog na tayo at maaga pa tayo bukas magluluto ng handa ko. Sabi ni Ray. Sige pre, happy birthday. Sana maging masaya ka sa birthday mo ngayon. Pasensya na pre, wala naman akong regalo sa'yo Ang sabi ko. Anong wala? Tama na sa akin tong regalo mo. Kalimutan na lang natin to. Isipin mo na lang na dito nangyari. Ang sabi niya. Nagising ako bandang alas 7 ng umaga. Wala na sa tabi ko si Ray. Dali-dali akong bumangon at nagpunta na ng kusina. Nakita ko si Ray na naghahanda na ng mga lulutuin. O pre, kain ka na dyan, ang sabi ni Ray.
Na matapos na akong kumain, napansin ko na tahimik pa rin si Ray. Iniisip ko na baka iniisip din niya yung nangyari sa amin kagabi. Buti na lang nagdatingan na din yung mga barkada niya at si Louie para tumulong din sa amin. Kaya nawala na sa isip namin yung nangyari. 3:00 na ng hapon nagdatingan ng mga bisita. Nandyan ang mga kapitbahay, ibang tropa niya, mga dating katrabaho. 5:00 na ng hapon nang kausapin ko si Ray. Pre, uwi na ako. Salamat at happy birthday ulit. Ang sabi ko sabay ngiti. Ha? Uuwi ka na kagad? Bukas ka na umuwi. Magiinuman pa tayo mamaya. Magtatampo ako sa'yo pag umuwi ka ngayon. Ang sabi ni Ray. Sabay ngiti din sa akin. Dahil doon, hindi mo na ako umalis. Maya-maya pa ay nag-ayos na ng lamesa ang mga barkada ni Ray sa labas ng bahay nila. Naghahanda na sila ng inumang magaganap. Katabi ko si Ray at nasa kaliwa ko naman si Louie. Nandyan yung tawanan at mga kwentuhan. May mga dumating pang bisita si Ray. Kaya nagpaalam muna siya na aasikasuhin muna daw niya ang mga iba niyang bisita. Di ko na napansin ang oras. Magdadalawang oras na palang di nakakabalik ng upuan si Ray. Kaya ang ginawa ko, pumasok ako sa loob ng bahay nila at nakita ko na nagiinuman din pala sila sa loob at tinawag ako ni Ray. Pinakilala sa mga kasama niya. Maya-maya ay nagpaalam na ako na babalik na ako sa labas at baka inaantay na ako ni Louie. Paglabas ko ay nakita ko si Louie na papasok din. Medyo makipot ang daanan. Naglapat ang aming katawan. Pero di ako nagpahalata na nagustuhan ko yon. Nagulat na lamang ako sa ginawa ni Louie. Hinawakan niya ang braso ko at tinanong niya kung gusto ko daw. Di ako nakapagsalita at hinila niya ako sa kabilang kwarto. Ang kwartong yun ay mga paupahan na walang laman. Di ako makapaniwalang mangyayari yung inaasam-asam kong mangyayari sa amin ni Louie. Maya-maya pa ay may narinig kaming boses mula sa labas na hinahanap na ako ni Ray. Pagkatapos ay bumulong sa akin si Louie na salamat. Sana maulit-ulit ito.